Magandang gabi mga kapatid. Ayan, punla natin lettuce. Wow! Tumubo na po. So far, so good. Maganda po yung pagtubo ng ating mga buto ng lettuce dahil 100% germination po siya mga kapatid. Ang ipinunla po natin is 15 buto for 15 styro cups. So good news po is tumubo po siya lahat, wala pong nasayang. So maganda po yung na-order nating buto, good quality mga kapatid, tumubo po siya lahat. Yan po ay si Olmete at ito namang isa is si Lalik. Si Olmete po mga kapatid, kapag lumaki po yan is parang bouquet sa kasal po ang itsura niya. At ito namang si Lalik, siya po ay yan po ang pinakamasarap na variety ng lettuce ayon po sa aking pagsasaliksik at panonood ng mga YouTube video mga kapatid. Ayan nyo po yung pagkakaiba ng dalawang variety ng lettuce na yun mga kapatid. So mga kapatid, samahan nyo ako at ating titimplahan ng nutrient solution ng ating lettuce. Yung nutrient solution po, yun yung pinakang pagkain po ng ating mga lettuce. Kung wala po yung nutrient solution na tinitimpla natin sa tubig mga kapatid, is hindi po lalagay yung ating lettuce. At ayan na nga mga kapatid, naglalagay na po tayo dyan ng tubig sa ating styro box. Yung pong styro box natin is 15 holes, yung ganyang kahabang styro box po mga kapatid. 15 holes po na ang lettuce na may lalagay dyan, 15 heads of lettuce. Ayan, at pangalawang lagay na nga po natin yan ng tubig mga kapatid. Yung ginamit ko pong galon dyan mga kapatid, yung galon ng mineral na tag 10 liters. So maglalagay tayo dyan sa styro box ng 30 liters, kasi 30 liters po yung 30 liters po yung laman ng isang styro box na yan na may 15 holes mga kapatid. 15 heads of lettuce din ang ating mapapatubo dyan. So kailangan natin ng 30 liters of water. Ayan, tinakpan po natin mga kapatid yung styro box para sukatin natin yung styro cups. Ilalagay po natin yan sa loob ng styro box upang makuha yung sukat kung hanggang saan yung level niya. Ayan naman mga kapatid yung ating nutrient solution A and B. Yan pong dalawang yan is magkapares po yan mga kapatid. At yan naman po yung pH down at ang ating iron, chelated iron ni Katanim. Hashtag Katanim Marvin Baisa. Gawa po niya, charity gawa po ni Katanim yung chelated iron niya. At ayan na nga po mga kapatid. Ayan naman po yung ating ppm, TDS meter, panukat ng ating ppm sa tubig. At ang ating pH meter. Yan, yung dilaw po, yan yung pH meter mga kapatid. At yung puti, yung TDS meter, panukat ng ating ppm. Ang dilaw naman po is panukat natin ng pH level ng ating tubig. At yan naman po yung aking measuring cup. Meron po akong 10 ml lang at yan pong malaki is 30 ml. 30 ml po yung laman ng isang cup na yan, isang measuring cup na yan. So 30 ml po yan, maglalagay po tayo sa 30 liters na tubig ng 60 ml. Bali dalawang measuring cup po yung ilalagay natin. Dahil po 30 ml po yung ating tubig, so ang ratio po kasi ng ating tubig is 1 liter is 2 ml 2 ml per liter ang ating nutrient solution. Yun po yung ratio natin sa 1 liter na tubig, 2 ml per liter po mga kapatid. So ayun, lagay na nga po tayo ng ating nutrient solution A na 60 ml for 30 liters of water. At imimekos-mekos na po natin yan mga kapatid hanggang sa ang ating nutrient solution is mahalo ng maigi sa ating tubig.
Pwede natin siyang haluin mga kapatid ng hanggang 5 minutes para sure na nahalo po siya ng maigi. Paalala mga kapatid, kung magtitimpla tayo ng nutrient solution sa tubig is hindi po natin siya pwedeng pagsabayin. Kahit alin po sa dalawa yung mauna, basta hindi po dapat nagsasabay sila. At ayan na nga po, namikos-mikos na natin, ilalagay na nga rin po natin yung ating nutrient solution B. Ganon din po yan mga kapatid, lalagyan din po natin siya ng 60 ml of nutrient solution for 30 liters of water. Bali dalawang measuring cups po yan mga kapatid, dahil yung measuring cups na ginamit natin dyan is 30 ml per 30 ml ang laman. So dalawang measuring cup po yung lalagay natin dyan para 60 ml. 60 ml for 30 liters of water. Yan po yung ratio niyan mga kapatid. At ayan, imimekos-mekos na po natin ulit mga kapatid hanggang sa mahalo na po natin siya ng maigi. At pagkatapos na po may mekos-mekos natin yan mga kapatid, susunod naman po natin ilalagay is yung ating chelated iron. At ayan na nga mga kapatid, natin na pong ilalagay yung chelated iron natin. I-mix din po natin yan dyan sa ating 30 liters of water. Ang ilalagay lang po natin dyan is 1 ml per liter lang mga kapatid. Kaya 30 ml. Ang ilalagay lang po natin dyan mga kapatid is 30 ml na chelated iron for 30 liters of water. Ayan ay mimigos lang po natin yung mga kapatid para mahalo yung ating chelated iron sa ating tubig. So ayan, tapos na nga po natin yan mga kapatid ilagay yung chelated iron. I-mimigos na po natin ulit yung mga kapatid. At ayan, yan po yung ating mga kapatid, yung ating pinapakita is yung ating mga ginamit na pantimpla sa ating tubig. Yung chelated iron mga kapatid, kaya po inaluan natin ng chelated iron yan ay para po tumibay yung kanyang ugat, para wag maganda yung kanyang ugat, dumami yung kanyang ugat malakas po siyang sisip-sip ng ating nutrient solution sa tubig na magsisilbing pagkain ng ating lettuce. So pag malakas po sumipsip ang ating ugat sa tubig, mas mabilis din pong lumaki ang ating lettuce. Within 30 to 35 days, pwede na po tayo mag-harvest niyan mga kapatid. So ayan, namikos-mikos na natin yung chelated iron mga kapatid. Ang isusunod natin dyan mga kapatid is yung pagsukat. Ayan, sinukat po natin mga kapatid yung ppm ng tubig na wala pang nutrient solution. At ngayon, susukatin naman natin mga kapatid yung ating tubig na mayroon ng nutrient solution. Dapat pong makukuha nating ppm dyan mga kapatid sa tubig na may nutrient solution is 800, 860. Mahigit pa kahit konti lang, 860 mahigit. Pwede yan mga kapatid. Kasi yung tubig natin na wala pang nutrient solution is ima-minus natin yan sa tubig na nilagyan na natin ng nutrient solution. Kaya dapat mag-860 siya kasi yung sukat natin ng nutrient solution ng tubig na wala pang nutrient solution is 60 ppm. So ayan na nga mga kapatid, nakakuha tayo ng 867 mga kapatid. 867 po yung nakuha nating reading ng ating ppm. So goods na yan mga kapatid. Okay na yan. At ang isusunod nating sukatin dyan mga kapatid is yung ating pH level ng tubig. So kailangan din po nating makita yung pH ng ating tubig. Dahil pag mataas po yung pH ng ating tubig, nakaka-apekto po yung sa ating halaman. Ang pH lang dapat po ng ating tubig is between 5.0 to 6.0. Diyan po siya sa mga nabanggit na yan na dapat andyan lang siya yung pH ng tubig natin. So dahil nga po mataas yung nakuha nating
pH sa tubig mga kapatid is nagdagdag tayo ng pH down. Ayan po yung ginagamit natin. Uy, nalaglag pa mga kapatid. Yan po yung ginagamit natin mga kapatid. Na kapag mataas yung pH level ng ating tubig is gagamitan natin ng pH down. Yan po yung ating inalalagay dyan mga kapatid para makuha natin yung tamang sukat ng ating pH sa ating tubig mga kapatid. At ayan na nga, at may kulang pa rin mga kapatid. Ganyan lang mga kapatid. Kapag hindi ba natin nakukuha yung tamang pH ng tubig, magdadagdag lang tayo ng ating pH down. Subalit tatapat mga kapatid, hindi natin kailangang biglain yung paglalagay ng ating pH down. Kaya kailangang mapasensya rin po tayo diyan. Kunti-kunti lang po muna yung ilalagay natin. Kaya dahil kapag nasobrahan natin yan mga kapatid, bababa ng sobra yung ating pH. Yun ay dapat hindi ganon. Dapat hindi siya bumaba sa 5.0. Nasa in between siya dapat mga kapatid ng 5.0 at 6.0. Kaya hindi po siya dapat na bumaba. Kapag nasobra naman po natin siya ng pH down mga kapatid at bumaba ng gusto yung pH level ng ating tubig, gagamitan din po natin yan mga kapatid ng pH up naman. So ako wala po akong pH up mga kapatid kasi hindi naman po usually naman po yung tubig na ginagamit ko is mataas talaga yung pH level. Kaya pH down lang po yung aking ginagamit diyan. Ulit-ulitin lang po natin mga kapatid yung pagsusukat diyan hanggang sa makuha po natin yung tamang pH level ng ating tubig. Kaya ulit-ulitin lang po natin na pakonti-konti. Ngayon, kung mga galing naman kayo magtansya mga kapatid, pwedeng nasa pagtatansya na rin yung mga kapatid. Pero pag nasobran yung pagtatansya natin is yun nga, bumababa yung pH level ng tubig natin. Gagamit na naman tayo ng pH up. Para maiwasan natin yung mga kapatid na gumamit tayo ng pH up, kapag nagpapababa tayo ng pH level ng tubig is dapat tansyahin natin pakunti-kunti lang yung lagay hanggang sa makuha natin yung tamang pH ng tubig natin na dapat para sa ating mga lettuce. So, ganyan lang po siya. At ating tinig yung ating ppm is okay na mga kapatid. So, ayan na. Finish na mga kapatid yung ating pagsusukat ng ating tubig, ppm at pH ng ating tubig. Ang isusunod po natin dyan mga kapatid is tatakpan natin yan mga kapatid. Tatakpan na po natin yan mga kapatid at para mailipad na po natin ating mga ayan. Nilagay ko na nga po dyan mga kapatid yung ating takip na may butas. Yan na po yung takip na may butas mga kapatid, 15 holes po yan. Tapos yung pinatubo natin buto ng lettuce na 15 seeds, 15 styro cups. Yung 15 styro cups mga kapatid is ilalagay na natin siya ngayon dyan sa ibabaw niyan. Yung styro cups yan mga kapatid is yung tubig umaabot dapat sa guhit, sa pinakababang guhit ng styro cups natin, doon sa puwit ng sa puwitan ng styro cups natin. Dapat umabot doon yung ating tubig para nang sa ganon maabot niya yung pupupit para hindi po siya matuyuan habang nagpapalaki yung ating lettuce at wala pang ugat. At pagsabit ng lumaki-laki na yan mga kapatid, pag lumapad na yung mga dahon niyan, is yung ugat niyan, umpisa na yan na lalabas diyan sa mga butas ng styro cups. Diyan na po dadaan yung mga ugat ng ating lettuce. So, kapag nag-ugat yan mga kapatid, kahit hindi na siya umabot yung tubig natin, hindi na umabot diyan sa sa styro cups natin, is okay na yan mga kapatid dahil yung sisip-sip ng nutrient solution natin sa tubig is yung mga ugat na. Mag-uugat na yan siya dyan mga kapatid. Dyan na po siya permanent. At pag nag-ugat na yan mga kapatid, lalaki na po yung ating dyan lettuce. So ayan na nga mga kapatid.
yung ating mga ginamit na pantimpla ng ating tubig, silicate iron, nutrient solution A and B, at yung pampababa natin ng pH level ng tubig is yung pH down at ang ating meter. Kung nagustuhan ang aking video mga kapatid, pagpipindot naman po ang follow and subscribe at ang ating notification bell. Maraming salamat mga kapatid.